Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw ay aming pagsamba. Wala pang message yung... Lisa to Angela Rennie. The man who died shortly Pinicturan pa before si midnight Queen following a Elizabeth, traffic collision in Ballyclare has been named as Nasaan si Elizabeth? 32-year-old Stephen Carmichael. Ba't ano ba, namatay ba si Elizabeth? Diyan? Michael died after his black Volkswagen crashed in the Bollywog Road area shortly before midnight. Collision investigating unit is looking for anyone with information on the way out dashcam or mobile phone. Sa kanyang work. At ihatid po namin siya sa isang branch ng SPAR. Doon po siya duty bukas. Ngayon, makikitulog muna po siya sa ka-workmate niya. Kaya bali hindi po namin siya ihatid sa bahay namin. Doon po siya sa apartment ng ka-workmate niya. Kaya yan po, go lang po kami sa pagbiyahe. Ayan, na traffic pa. Akala nyo sa Pilipinas lang may traffic. Dito rin, uy! Dahil nga po tulog na naman ang inyong lingkod, ayan, ginising po ako ng aking sweetheart dahil daw po picturean ko daw po, i-video ko daw po yung mga baka. So, ayun naman po, nagising naman po ang inyong lingkod, ayan, binidyo ko nga po sila, iba-iba po ang color, puro mga tagpian ang kanilang baka, oh. Dito po, ang baka talagang iba-iba ang kulay. Pagkatapos po namin mag-stop over sa baka, ayan, biyahe na naman to the max. Ganda po ng ng aming dinadaanan kasi parang bundok na po kasi ito eh. Parang ito pong lugar na to parang farm. Farm po siya, ang kapaligiran niya farm. Kaya nga po ang mga customer ng aking hipag ay puro mga farmers. At eto na nga po, nandito na nga po kami sa apartment ng kasamahan ng hipag ko sa kanyang work. Dito po namin sila hihahatid. Ayan, kaganda po ng kanilang bahay dito. Talagang ang aliwalas pong tignan sa harapan. Talagang maa-unwind ka. Hindi po tulad sa apartment namin na dikit-dikit na tapos wala ka pang tao makikita. Tapos ang lungkot-lungkot po ng kapaligiran dito kahit na wala kang gaano makikitang tao. Yung harapan po nila masaya, maganda. Yung lumabas ka lang po ng bahay nila, tumambay ka lang sa harapan, may unwind ka sa mga makikita mong kapaligiran, tsaka maaliwalas po yung kapaligiran nila, walang bahay dun sa harapan. Di po katulad sa amin na ang harapan po namin, kapwa lang din po namin apartment. Ayun, may nakita pa nga po akong parang puno siya, parang Christmas tree na tusok-tusok. Ang ganda po ng kanyang bulaklak, sobra. Yung pwede po sa ating gawing lagyan ng Christmas like yung puno niya, ang ganda pong tingnan. Kaganda po niya. Marami pong magagandang mga bulaklakin dito na nabubuhay. Siguro nga po dahil kasi malamig dun po sa atin, mamamatay sa Pilipinas to kasi sobrang init. Karamihan po dito mga cactus, mga alaalaga po nila. Tsaka maraming mga bulaklak po na cute na nabubuhay po dito. Yan, tinatanim po nila. Kadalasan nga po makikita nyo sa mga bintana ng mga apartment nila o bahay nila, may mga halaman po doon. Nilalagay lang po nila sa bintana para kahit papano po naaarawan. At eto nga po, hindi na rin po kami nagtagal, pauwi na rin po kami. Kasi nga po, ala po kaming bigas. Hapon na rin po kasi mga 5 PM na rin po ng hapon po dito. Wala po kaming kabigas-bigas kaya hinahabol po namin yung mga store po dito. Alam niyo naman po yung mga store po dito sa UK, maaga po talaga silang nagsasarado. Mga 7 or 8 lang po, nagsasarado na po dito. Wala na po kayong mabibilang mga store po dito. Kaya po, kami naman naghahabol ng oras. Hindi po kagaya po sa Pilipinas na unlimited po yung pamimilihan. Dito po wala. Pag 7 or 8, talagang yung grocery, kung kulang kayo ng grocery at mahabol kayo ng oras para mabili nyo yung pangangailangan nyo, wala na po kayong mabibilan. Kaya nga po kami, naghahabol ng oras. At ito nga po, habang nasa biyahe po kami, ayan, nakakita pa nga po kami ng mga baka. Ayan, iba-ibang color. At ito nga po, nandito na po kami sa Tesco. Ayan, namimili po ang aking sweetheart ng kanyang pampatulog. It's good for the heart daw po ito kasi wine po ito. Parang ladies drink lang naman po yun. Ang pinipili niya po kasi yung 3%, 5% lang po na alcohol. Kasi maka-Doc Willie po ito. It's good for the heart po daw po kasi itong mga wine na to. Kasi kung hindi nyo po naitatanong, ito pong sweetheart ko ay health conscious. Siya po ay takot mamatay. Hindi, nagkaroon po kasi siya ng nervyos.
So, alam niyo naman po kung saan nanggagaling ang nervyos, yan po ay siya ay nagkaroon ng anxiety at may anxiety po siya. Ang anxiety po yung minsan kahit na wala kang sakit, feeling mo pag may kumirot lang ng konti sa katawan mo, feeling mo malala na yung sakit mo, yun ganyan po siya. Anxiety sa sobrang daming pinagdadaanan at problema sa buhay kaya po siya nagkaroon po ng ganyan. But anyway, kahit papaano po basta't kakapit lang po tayo sa Diyos, makakaraos po tayo. Ganyan lang po ang ginagawa niya, basta't sa Diyos lang po siya nagtitiwala. Yan po, mahanap po siya ng wine, not just bisyo. Yan po ay ginagawa niyang health benefits po para sa kanya. At yan nga po ang napili, yung kulay green na yan, iba-iba pong klase yung napipili niya kada mauubos po ang kanyang wine. Ayan, ang dami pong wine, no? Yan nga po, minsan nga po inaalok nga po niya akong uminom. Ay, Mariosip naman. Kahit 3% lang po yung, yung alcohol, nalalasing agad ako. Ba't kaya ganun? Pag nakainom po ako ng ganyan, kahit 3% lang po yung alcohol niya, para akong uminom ng hard. Nung umiinom nga po akong ganyan Diyos ko po, kailangan po talaga may pulutan. Malakas pa nga po ako sa pulutan kada iinom ako ng ganyan. Kahit 3% lang po siya, pupulutanin ko kagad siya para mawala po yung lasa ng 3% na alcohol na yan. Pero never ko na rin pong itinry. At dito na nga po kami sa mga garbage bag. Ayan po, mas mura po yung kulay black, kaya kulay black na lang po yung napili namin. Pag ibang color po yung pinipili naman, ayan, may yellow, may blue. Ayan, mahal po. Mahal po yan. Kaya ang pinili na lang po namin black. Black po is the cheapest price than to other color. At dito nga po sa pagkakataong to, naghahanap po kami ng bigas na. Ayan, nakita ko nga po yung aking bilas na bayaw naman po ng aking sweetheart. Naghahanap po kami ng bigas dyan. Dahil said na po talaga ang aming bigasan. Ni isang butil ng bigas, wala na po kaming maisasaing. At ito na nga po, dito na nga po kami sa bigasan. Kaso, yung binibili po naming bigas na tig 52 pence, naubos po. Kaya po, ganito ang sinabi ko po sa aking sweetheart. Magtanong po siya sa mga staff doon kung may mga stock pa pong bigas na tig 52 pence. Kasi nga po, yun nga po yung mura at affordable talagang bilhin sa mga taong nagtitipid. Ayun, tinuro naman po sa amin ng staff, nandun po pala sa taas po ng layer ng bigasan. So, bumili na po kami ng isang kahon. At ito nga po, nagbayad na nga po kami para makauwi na rin po kami at makapagluto at makapagsaing. Gabi na rin po kasi. Kaya para maaga makapagpahinga at napagod din po sa maghapon. At tingnan nyo nga po, naupo na nga lang po ako habang nag-iintay na matapos po sila sa pagbabayad po sa counter. At may isa pa nga pong bata na tumabi nga po sa akin. Bigla na lang pong tumabi. Ay Diyos ko, napakagwapo po ng bata. Bigla na lang pong tumabi sa akin at titingin-tingin nga po sa akin habang kunyari ako yung nag-aayos kahit ako'y pangit. Ayun gusto ko nga pong iuwi At ito nga po ang bida ng mga anak ko sa Pilipinas. Ayan, pumunta po sila sa birthday yan na anak ng kanyang mom na pinsang buo naman ng kanyang daddy. Thank you Ma'am Sara at happy birthday Ate Kylie. Thank you sa pag-invite mo sa aking unika iha. At ito nga po, pinakita nga po niya yung kanyang giveaway nung nakipag-birthday po siya kay Ate Kylie niya. At sabi, ang bait-bait daw ni Ate Kylie at mayaman daw si Ma'am Sara niya. Bakit ka ako anak mayaman? Kasi mami, malaki ang bahay nila. Talaga ka ako mayaman ka ako si Ma'am Sara mo. Yan nga po, pineplex niya po yung drawing niya dahil yung drawing niya, mga Barbie doll po, mahahaba daw po ang buhok. Kaya daw po magpapahaba daw po siya ng buhok. Tanggalin mo ka ako yung mga kuto mukha ko sa ulo ba para ka ako maging mahaba ang buhok. Marami ka akong kuto O sige na nga po, mahaba na po ang aking kwento. Sige po, bye!